Isang higanting hari, isang hindi matitinag na kaharian, at isang labanan na walang sinuman ang nakaka-imagine na haharapin ng Israel. Ang koloso ng Basa ay kinatatakutan ng lahat ng mga bansa. Ang kanyang hukbo ay hindi matatalo, ang kanyang mga pader ay hindi mababasag, at ang kanyang alamat ay hindi matitinag. Sa loob ng mga taon, ang kanyang simpleng presensya ay nagpapanatili sa kanyang mga kaaway ng ganap na takot. Ngunit pagkatapos, dumating ang Israel. Isang bayan na walang mga kuta, walang mga karwahe ng digmaan, walang mga higante sa kanilang hanay, at sa loob lamang ng isang araw, ang kaharian ng Basa ay tumigil sa pag-iral. Paano ito nangyari? Ano ang nangyari sa larangan ng digmaan kaya't ang huling higante ay bumagsak? Ang sagot ay nasa mga kamay ng Diyos, at ang nangyari sa Basa ay hindi lamang nagbago ng kapalaran ng Israel, kundi yumanig sa lahat ng kalapit na mga bansa. Manatili hanggang sa dulo upang matuklasan ang isa sa mga pinakamatinding yugto sa Biblia, isang kwento ng kapangyarihan, digmaan at hindi matitinag na pananampalataya. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pang tao ang matuto tungkol sa kamangha-manghang kwentong ito. Simulan natin. Ang hangin ay humuhuni sa mga burol ng Basa. Dinadala ang eko ng mga sinaunang kwento at ang tunog ng mga espada na noon ay umuugong sa kanyang mga lupa. Ang malawak at masaganang teritoryo ay kumakalat na parang isang natural na kuta kasama ang kanyang mga matitinding kagubatan at matataas na burol na nagbibigay kanlungan sa mga nakatira dito. Sa gitna ng rehiyon, dalawang lungsod ang tumindig na may isang kadakilaan na humamon sa panahon at sa mga mananakop. Hanggang sa mabulok at magkadungis ang mga bastyon ng makapangyarihang Oge, ang hari ng Basa. Si Astarote, ang perlas ng Basanita Plains, ay matatagpuan sa silangan ng Jordan, isang lungsod na namumukod-tangi sa mga templo nito na gawa sa inukit na bato at malalawak na kalsadang nakahilot. Ito ang espiritual at politikal na sentro ng kaharian, kung saan ang mga pari ni Oge ay nag-aalay ng mga sakripisyo bilang parangal sa mga Diyos ng digmaan at kasaganaan. Ang kanilang matataas at matitigas na pader ay tila hindi mababasag kasama ang mga tore ng bantay na nagmamasid sa anumang kahinahinalang galaw sa abot tanaw. Ang Astarote ay simbolo ng kayamanan at kaluwalhatian ng Basan, isang patunay ng karangyaan ng isang bayan na hindi natalo sa mga henerasyon. Sa Hilaga, umusbong ang Edrei bilang isang hindi matitinag na lungsod, ang huling bastyon ng Basa laban sa sinumang kaaway na mangahas maghamon. Itinatag sa isang serye ng mga plateau, ang mga pader nitong batong bundok ay tila inukit ng mga Diyos mismo. Sa makitid na mga eskinita, naririnig ang mga tinig ng mga mandirigma na nag-iensayo para sa labanan, habang ang mga panday ay nagiinit ng bakal, pinapanday ang mga espada at sibat. Ang kasanayan ng mga gumagawa ng digmaan ay naging alamat. Hindi lamang ang Edrei ang huling linya ng depensa, kundi pati na rin ang simbolo ng matinding determinasyon ng Basanita na maprotektahan ang kanilang kaharian. Ang kaharian ng Basa ay hindi lamang may mga lungsod na may mga pader, kundi mayroon ding isang hukbo na kinatatakutan ng mga kalapit na bansa. Isang hukbo na inayos ang kanilang mga tropa ng may disiplina ng bakal. Ang mga mandirigma ng Basa ay kilala sa kanilang kahusayan sa labanan at hindi matitinag na katapatan. Ang mga karwahe ng digmaan na hinihila ng malalakas na kabayo ay isang takot sa anumang kaaway. Puno ng metal at pinapatakbo ng mga bihasang driver, ang mga karwaheng ito ay kayang buksan ang agwat sa mga hanay ng kalaban ng may nakamamatay na brutalidad. Ang kalalawan na saksi sa digmaan na may mga kabayong pinalaki sa mga matabang lambak ng kaharian
ay pinalakas ang mga puwersa ng infanterya na binubuo ng mga sundalong may hawak na mga kalasag ng tanso at malalaking mga sibat. Mayroon ding isang espesyal na dibisyon sa kanilang hukbo ng mga mandirigmang higante, mga inapo ng isang sinaunang lahi ng malalakas na nilalang. Sila ay mga kolosos ng lakas, napakalaki. May mga katawan na puno ng kalamnan at mga mukha na matigas mula sa hindi mabilang na laban. Armado ng mga martilyo at panggiyera na palakol, ang mga titans na ito ang nangunguna sa hukbo ng basa at nagsisilbing elite ng kanilang personal na gwardiya. Bawat isa sa mga lalaking bahagi ng hukbo ng basa ay naniniwala sa hindi matitinag na kapangyarihan ng kanilang hari. Si Oge, sa kanyang mataas na tangkad at hindi pangkaraniwang lakas, ay hindi lamang isang monarko, kundi isang buhay na simbolo ng kapangyarihan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang basa ay nakatagal sa maraming pagsubok, tinalo ang mga hukbo na mangahas na maghamon sa kanyang pamamahala. Ang mga matandang basanita ay nagtitipon sa paligid ng mga gabi ng apoy at nagkukwento ng mga sinaunang panahon nang ang mga higante ay naglalakad sa mga tao. Sinasabi na si Oge ang huling buhay na miyembro ng mga Refait, isang alamat na lahi ng mga malalakas na mandirigma na namuno bago dumating ang iba. Ang ilang mga bansa ay nagbubulong na ang kanyang lahi ay nagmula sa mga Nephilim. Sinasabing ang mga kamanghamanghang nilalang na ito na nabanggit sa mga alamat ay ipinanganak sa misteryo at ang kanilang mahabang buhay ay humahamon sa kalikasan ng tao. Si Oge ay hindi isang karaniwang hari, kundi isang alaala ng isang nakalimutang nakaraan, isang patunay na ang mga higante ay namumuno pa rin sa mundo ng mga mortal. Ang mga alamat ay nagsasabing ang kanyang sukat ay napakalaki, kung paanong ang kanyang anino ay pinapadilim ang lupa habang siya ay naglalakad, at kung paano niya kayang durugin ang mga kaaway sa isang suntok lamang. Ang kanyang bakal na pundasyon ay napakalaki na wala ni isang karaniwang tao ang makakapamahala dito. Ang iba ay nagsasabing ang mga Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas, habang ang iba naman ay nagsasabing ang kanyang pamamahala ay hamon sa mismong lumikha. Ngunit si Oge ay hindi lamang isang figura sa mga alamat. Siya mismo ang nagpalakas ng kanyang kwento sa bawat labanan na kanyang nilabanan, bawat kalaban na kanyang tinalo, pinapalakas ang kanyang reputasyon bilang ang hindi matitinag na titan ng basa. Ang kanyang presensya sa larangan ng digmaan ay nagbigay ng tiwala sa basa. Si Oge ay higit pa sa isang monarko, siya ay ang tagapagtanggol, ang buhay na Diyos ng kaharian. Sa mga templo ng Astarote, ang mga pari ay nag-aalay ng mga sakripisyo sa kanyang pangalan, at sa mga pader ng Edrei, ang mga sundalo ay nag-aalay ng kanilang hindi matitinag na katapatan. Ang mga basanita ay hindi natatakot sa digmaan. Alam nilang mataas ang kanilang mga pader, malakas ang kanilang hukbo, at ang kanilang hari ay hindi matatalo. Ang mga karabanang dumating mula sa ibang mga lupain ay nagdadala ng mga alingawngaw tungkol sa isang ligaw na bansa na umaabante na may lakas ng isang di kilalang Diyos. Ngunit ang mga basanita ay nagtatawa sa mga kwentong iyon. Paano maaaring isang bayan ng mga alipin na naglalakad sa disyertong hamunin ang kadakilaan ng basa? Ang mga nakaraang tagumpay ay patunay ng kanilang kapangyarihan. Wala ni ang mga Amorita, ang mga Hurita, ni ang mga nomadiko mula sa silangan ang nakapagpasok sa kanilang kaharian. Bakit ito magiging iba? Ngayon, ang tiwala sa hindi matitinag na lakas ay ganap, at ang sinumang kaaway na mangahas na maghamon ay makatagpo ng kanilang kapalaran sa ilalim ng anino ng kanyang dambuhalang figura. Higit pa sa mga pader at ang arogansya ng isang bayan na naniniwala sa kanilang pagiging hindi matitinag, may isang bagay na nagsisimulang mabuo sa kabila ng horizon. Sa labas ng mga hangganan ng basa,
isang malaking hukbo ang naglalakad na may isang layunin na pinapalakas ng isang di mabilang na pangako. Habang ang mga naninirahan sa Astarote at Edrei ay natutulog, tiyak sa kanilang ligtas na kapalaran. Ang mga sinulid ng isang kwento ay hinahabi, isang kwento na malapit ng baguhin ang takbo ng kaharian magpakailanman. Nagsimulang lumubog ang araw sa mga burol ng Gileade, binabalutan ng horizon ng isang gintong liwanag na sumasalungat sa alikabok na itinaas ng libu-libong mga paa na naglalakad sa pagkakasunod-sunod. Ang bayan ng Israel ay nagmarcha ng may determinasyon. Iniwan ang kanilang mga tolda, hayop at mga pag-aari sa likod. Iniwan ang eko ng isang kamakailang tagumpay. Tinalo nila si Seon, hari ng mga Amoreo, at ang kanilang tiwala sa pangako ng Diyos ay pinalakas sa bawat hakbang. Ngunit hindi pa natapos ang kanilang paglalakbay. Sa harap nila, sa kabila ng mga matabang kapatagan ng basa, lumitaw ang isang bagong hamon. Isang kaaway na nagbigay takot sa lahat ng mga kalapit na bansa, ang higante ng basa at ang kanyang nakakatakot na hukbo. Ang laban-laban kay Seon ay matindi. Ang monarko ng mga Amoreo umaasa sa lakas ng kanyang bayan at sa proteksyon ng kanyang mga Diyos ay nagtipon ng kanyang mga tropa upang harapin ang Israel sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang pakikialam ng Diyos ay nagbigay ng balanse at ang mga Israelita sa ilalim ng pamumuno ni Moises at Josue ay lubos na pinalupig ang hukbo ng kalaban. Ang kabisera ng mga Amoreo ay mabilis na bumagsak at kasama nito ang lahat ng kanilang mga teritoryo, kuta at mga nayon, habang ang Israel ay nanirahan saglit sa mga nasakop na lupa. Sinaliksik nila ang mga lambak, nagtipon ng mga supply at nag-organisa para sa susunod na bahagi ng kanilang paglalakbay. Ang tagumpay laban kay Seon ay hindi lamang nagbigay sa kanila ng isang matabang teritoryo, ngunit ito rin ay nagmarka ng katuparan ng pangako ng Diyos. Nagsimula na ang pagsakop sa lupain ng Canaan, ngunit sa hilaga ng kanilang mga bagong teritoryo, si Oge ay naghihintay bilang isang mas matinding kalaban. Habang ang mga Israelita ay kinokolekta ang mga labi ng kanilang tagumpay, nagdala ng balita ang mga mensahero. Ang koloso ng basa ay alam na ang kanilang pagsulong at nagsimula ng mag-ayos ng kanyang mga tropa isang gabi bago magpatuloy ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay. Humingi si Moises ng patnubay mula sa Diyos. Alam niyang ang basa ay hindi isang karaniwang kaaway, ito ay isang makapangyarihang bansa. Ang kanilang hukbo ay mas marami kaysa kay Seon at ang kanilang mga pader ay hindi masisira. Ngunit higit pa rito, may isang alamat na mandirigma, isang higante na ang pangalan ay katumbas ng pagkawasak at tagumpay sa mga labanan. Sa dilim ng gabi, habang ang kampo ng Israel ay natutulog, si Moises ay nanawagan sa Diyos, naghihintay ng kanyang sagot. Malinaw na nagsalita ang Panginoon, ang kanyang tinig ay tumimo sa puso ng propeta. Huwag mong katakutan, sapagkat ipinagkaloob ko sa inyong kamay ang buong bayan at ang kanilang lupain. Gawin ninyo sa kanila ang ginawa ninyo kay Seon, hari ng mga Amoreo. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Moises ng seguridad. Hindi lamang ipinagkaloob ng Diyos ang tagumpay, kundi itinakda na niya ito. Si Oge at ang kanyang kaharian ay nakatakdang matalo. Hindi alintana ang laki o lakas ng kanilang mga pader. Ang labanan ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang kinalabasan nito ay natukoy na. Sa kasiguraduhang ito sa kanyang puso, bumalik si Moises sa kampo at iniutos sa mga pinuno ng tribo na ihanda ang bayan para sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Sa pagkakataong ito, direkta silang pupunta sa rehiyon ng basa. Habang ang hukbo ng Israel ay nagpatuloy, nagpadala si Moises ng mga espiya sa hilaga upang mangalap ng impormasyon tungkol sa mga puwersang kalaban. Ang mga espiya ay mga lalaking bihasa sa sining ng lihim at pagmamasid.
Pumasok sila sa mga anino ng gabi at nakarating sa mga gilid ng Edrei, ang lungsod Kuta. Ang nakita nila mula sa higante ay nag-iwan sa kanila ng walang hangang paghanga. Ang mga pader ng Edrei ay napakalaki, gawa sa mga batong mas malalaki kaysa karaniwan at pinatatag ng mga tore ng bantay na nagsisilbing mga bantay na bato sa paligid ng kampo ng mga mandirigmang basanita. Ang hukbo ng basa ay hindi lamang marami, kundi binubuo rin ng mga mandirigmang pinakatakot-takot sa rehiyon. Nakikita din ng mga espiya si Og na nakatayo sa isang burol, pinagmamasdan ng lambak na parang isang manguusig na tiyak ang tagumpay. Ang kanyang anyo ay higit pa sa isang tao, isang higante na ang taas ay tumatanggap ng lahat ng lohika. Suot ang isang baluti na tila yari sa matigas na bakal at may hawak na isang sibat na may malalaking sukat. Bawat galaw niya ay naglalabas ng isang pakiramdam ng lakas na hindi matitinag at hindi malalabanan. Ang mga scout na guguluhan ay napagtanto na ang hamon na naghihintay sa kanila ay iba sa anumang labanan na hinarap ng Israel. Si Og ay hindi lamang isang hari. Siya ay isang halimaw ng digmaan, isang puwersa ng kalikasan na nanatiling hindi matalo sa mga henerasyon. Nang bumalik ang mga espiya sa kampo at iniulat ang kanilang nakita, isang alon ng pag-aalala ang kumalat sa bayan. Marami ang naaalala ang takot na tumama sa kanilang mga puso nang inilarawan ng mga esperador ang mga higante sa lupang ipinangako. Ngayon, isa sa mga higanting iyon ang lumapit upang harapin sila at sila ay nasa loob ng mga pader na matibay. Ang takot ay nagsimulang lumaganap. Ang ilan ay bumulong na baka nakarating sila hanggang sa ngayon dahil ibinigay ng Diyos sa kanila ang tagumpay laban kay Sion. Ngunit si Oge ay isang kaaway na hindi kayang talunin. Ang iba ay naaalala ang kanilang mga anak, mga asawa at mga matatanda na kasama nila sa kanilang paglalakbay. Nag-aalala na baka sila ay mawasak ng isang huling suntok mula sa mga hukbo ng basa. Ang usap-usapan ng kawalan ng katiyakan ay kumalat ng mabilis na parang ang araw na nanghina ang bayan sa hangganan ng Kainaan at pinarusahan ng 40 taon sa disyerto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito papayagan ni Moises. Binipigilan ng takot ang bayan hanggang sa ang matandang lider ay tumayo mula sa karamihan at gamit ang isang malakas na tinig, may autoridad na nagmula sa Diyos. Nagsalita siya, "Nakalimutan ba ninyo ang ginawa ng Diyos para sa inyo? Nakalimutan ba ninyo kung paano niya pinaghati ang dagat at winasak si Faraon at ang kanyang hukbo? Hindi ba ninyo nakita sa inyong mga mata kung paano bumagsak si Sion at ang kanyang mga lungsod sa ating harapan?" Nagsalita ang Diyos at ipinagkaloob niya ang basa sa ating mga kamay. "Huwag kayong matakot, hindi kayo ang lalaban, tayo ang lalaban." Ang kanilang mga pader ay malakas, ngunit hindi kasing lakas ng mga pader ng Ehipto na hinati ng dagat sa dalawa tulad ng Diyos na sumustento sa Israel sa disyerto. Dahan-dahan ang espiritu ng bayan ay tumaas. Ang mga mandirigma ay kumuha ng kanilang mga espada at sibat na may lakas. Ang mga babae at matatanda ay nagdasal at ang buong bansa ay naghanda para sa darating na laban. Ang laban-laban sa Basun ay malapit na at bagamat ang kalaban ay tila malakas, ang Diyos ng Israel ay nagmartsa patungo sa tagumpay. Sa gabing iyon, ang buwan ay nagtakip sa kuta ng Edrei ng isang takip ng anino. Nakatago sa likod ng makapal na mga ulap, nagbigay ng isang espiritual na dilim sa ibabaw ng mga pader na mukhang gawa sa mga dambuhalang bato. Habang sa loob ng palasyo ng mangkukulam ay ginaganap ang isang konseho na magdidikta ng kapalaran ng basa.
Ang sala ng trono ay isang napakalaking estruktura gawa sa mga itim na batong piraso na tila sumisipsip ng liwanag mula sa mga sulok. Ang mga haligi ay inukit na may mga relief ng mga sinaunang laban, mga imahen ng mga higante na pinapaluhod ang kanilang mga kaaway gamit ang napakalakas na puwersa. Sa gitna ng silid, ang Titan ng basa ay nakaupo sa isang trono na gawa sa bakal at buto. Ang kanyang mabagsik na tingin ay nakatutok sa mga lalaking nakapaligid sa kanya. Sa harap niya, ang mga general niya ay nagtipon, mga lalaking bihasa sa digmaan, mga lider ng mga tropa na nagpapanatili ng kaligtasan ng base sa loob ng mga henerasyon. Sa kanyang tabi, ang mga mangkukulam at pari ng kaharian ay nakasuot ng mga telang gawa sa balat ng hayop at may mga amulet na nakasabit, binabaybay ang mga incantation at propesiya. Ang kanilang mga mukha na may mga simbolo ng mga ninuno ay nagpakita ng alalahanin. Alam nila na ito ay hindi isang karaniwang laban. Ang mga general, mga mandirigmang, may karanasan sa pamumuno sa maraming kampanya, ang unang nagsalita. Ang hari nakita ng mga scout ang mga Israelita, iniulat ng isa. Ang kanyang braso ay may mga bracelet na tanso at tumuturo sa isang magaspang na mapa na nakaukit sa bato. Marami sila, ngunit naglalakbay kasama ang isang hukbo ng mga babae at mga bata. Malakas sila, ngunit hindi kasing karanasan ng atin. Sila ay mga nomadiko, mga mandirigma na walang pader o fortifikasyon, mahina sa bukas na lupa. Ang isa pang komandante ay nagdagdag, kung haharapin natin sila malayo mula sa lungsod, malalagpasan nila sa bigat ng ating mga sibat at mga karwahe ng digmaan. Nagkaroon ng katahimikan. Ang ekspresyon ni Oge ay hindi nagpapakita ng takot sa bato ng Israel, ngunit hindi niya binabaliwala ang kapalaran ng hari na Sihon ng mga Amoreo. Naniniwala sila na hindi matitinag si Sihon, ngunit ang kanyang pagkatalo ay ganap. Isang bansa ng mga tumakas na alipin, iyon ang nagpapalala sa kanyang pag-aalala. Pagkatapos, nang magsalita ang mga pari, ang isa sa mga pinakamatandang pari na ang balbas ay kulay abo at bumagsak sa kanyang dibdib, ay umusod pasulong at itinaas ang isang baston na may ukit na malalaking ngipin. Haring Og, ang huli sa mga higante, ngunit ang labang ito ay hindi katulad ng iba. Nagsimula siya. Hindi lumalaban ang Israel gamit ang kanilang sariling lakas. May isang hindi nakikitang kapangyarihan na nagpoprotekta sa kanila. Nagkaroon ng bulong-bulungan sa buong silid. Si Og ay nagkunot ng noo. Ikaw ay nagsasalita tungkol kay Og. Ang kanyang malalim na tinig ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi tungkol kay Og, aking hari, kundi tungkol sa inyong Diyos. Sumagot ang matanda. Ang aming mga hula ay nagsalita. Hindi naglalakbay ang Israel ng mag-isa. May isang puwersa sa kanilang likod, isang presensya na nagpapasunod sa mga hari at nagpapalaganap ng kaguluhan sa kanilang mga kaaway. Ang mga mangkukulam ay tumango, pinagtibay ang mga salita ng pari. Nag-alay sila ng mga hayop sa mga templo ni Astarote, kumonsulta sa mga nilutong buto at sinuri ang mga bituin. Ang lahat ng palatandaan ay nagpatungo sa isang kapalaran ng pagkawasak. Ang katahimikan ay tumindi sa silid. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam si Og ng kaunting kalituhan, ngunit hindi siya isang tao na madaling magpadala sa mga pamahiin ng walang malinaw na ebidensya. Inutusan niyang magsagawa pa ng mga sakripisyo sa mga mabababang altar. Ang mga templo ay napuno ng usok at dugo ng mag-alay. Ang mga pari ng mga baka, kambing at kalapati naghahanap ng pabor mula sa mga Diyos. Gayunpaman, ang mga hula ng mga Diyos ay malungkot at magkasalungat. Habang ang ilang mga orakulo ay nagsisiguro na magtatagumpay ang basa, ang iba naman ay nakakakita ng isang anino na bumabalot sa lungsod, isang hula ng kamatayan at pagkawasak.
Ang mga Diyos ay tila walang masasabi, mas masahol pa, natatakot. Ang mangkukulam galit sa kakulangan ng malinaw na mga sagot ay umalis sa templo at muling tinawag ang kanyang mga general. Hindi ako matatakot sa mga Diyos na tahimik ni sa isang bansang mga naglalakbay na alipin. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa silid ng may autoridad. Ang mga Israelita ay nagmartsya ng matagal nang hindi nakakakita ng isang karapat-dapat na kaaway. Kami ang magiging kanilang wakas, ang hari ng mga higante. Tumaas siya, ang kanyang silweta ay nag-project ng isang napakalaking anino sa kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng determinasyon ng isang mandirigmang hindi pa nakakaranas ng pagkatalo. Haharapin natin ang mga general sa Edrei, sabi niya. Nagkasundo sila na kung nais ng Israel ng digmaan, makakamtan nila ito, ngunit hindi sa bukas na labanan. Ang labanan ay magaganap sa mga pinto ng Edrei, kung saan ang mga pader ay magbibigay ng kalamangan sa mga tagapagtanggol at kung saan ang mga Israelita ay mapipilitang makipaglaban sa teritoryo na hindi paborable para sa kanilang mga archer. Ang mga karwahe ng digmaan ay haharang sa mga daan. Hindi natin papayagang maglakad ang mga alipin na ito sa ating mga kalye. Ang utos ay malinaw. Gagawin ng Edrei na isang hindi matitinag na kuta ang lungsod, isang bitag na walang sino man ang makalalabas ng buhay. Sa pagpapasya na ginawa, ang lungsod ay naghanda para sa labanan. Ang mga panday ay nagtrabaho ng walang tigil, pinapalakas ang mga espada at pinapalakas ang mga baluti. Ang mga kababaihan ay nagiling ng mga butil at gumagawa ng tinapay sa malalaking halaga. Naghahanda ng mga rasyon para sa mga mandirigma. Ang mga bata ay dinala sa mga templo, kung saan ang mga pari ay nag-aalay ng mga panalangin sa mga Diyos ng basa, humihingi ng proteksyon. Ang mga sinaunang templo na dati ay puno ng mga mangangalakal at manggagawa, ngayon ay pinuno ng mga sundalo. Ang tunog ng mga kalasag na nagkakabasagan, ang mga utos ng mga kapitan at ang tunog ng mga sibat na inaayos ay umaabot sa lahat ng sulok ng lungsod. Mula sa tuktok ng pader, pinagmamasdan ni Oge ang malawak na kapatagan na tumutuloy sa labas ng Edrei. Sa malayo, nakita niya ang alikabok na tumataas sa abot-tanaw mula sa Israel. Walang daang pabalik ngayon. Ang engkwentro sa pagitan ng huling higante at ng lungsod ng hindi nakikitang Diyos ay malapit nang magsimula. Ang hangin ay puno ng tensyon habang ang araw ay lumulubog sa likod ng abot-tanaw. Ang mga kampo ng Israel at basa ay naghahanda para sa hindi maiiwasang labanan. Malapit na ang laban at ang bawat panig ay naghihintay sa pagsikat ng araw na may halo ng pag-aasam at takot. Ang buwan ay nagliliwanag sa malawak na kapatagan na naghihiwalay sa kampo ng Israel at ang matayog na pader ng Edrei. Ito ay isang gabi ng katahimikan na pinutol ng mga bulong ng mga panalangin sa kampo ng Israel at ang tunog ng mga panday at mga kapitan sa lungsod ng basa. Sa isang mataas na bahagi ng kampo ng Israel, si Moises ay nag-iisa, ang mukha ay nakaharap sa langit. Siya ay lumuhod, ang katawan ay nakadikit sa lupa at tumawag sa Panginoon, "O Diyos ng Abraham, Isaac at Jacob, Ikaw na nagdala sa amin hanggang dito, na nagbigay sa amin ng tagumpay laban sa mga Amoreo, huwag mo kaming iwan ngayon." Ang tinig ni Moises ay matatag, ngunit sa kanyang puso ay may isang bigat. Alam niyang hindi isang karaniwang kaaway ang basa. May nakakita ng takot sa mga mata ng mga espiya habang iniulat ang taas ng mga pader at ang kalupitan ng mga mandirigma, lalo na ang laki ni Oge. Ngunit natutunan din ni Moises na ang mga laban ng Panginoon ay hindi ipinagwagi ng lakas ng tao. Sa katahimikan ng gabi, isang tinig ang umabot sa kanyang espiritu. Hindi ito ang kulog ng isang kidlat ni ang malakas na hangin, kundi isang bulong na tumagos sa kanyang kaluluwa na may autoridad at katiyakan.
"Huwag matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Bukas siya ay babagsak at ang kanyang kaharian ay ibibigay sa inyong mga kamay." Binuksan ni Moises ang kanyang mga mata. Naramdaman ang bagong lakas sa kanyang espiritu. Ipinagtagubilin na ng Panginoon ang tagumpay. Tumayo siya at naglakad patungo sa kampo, kung saan ang mga lider ng Israel ay nagtipon upang ihanda ang estratehiya sa isang malaking tolda. Si Josue at Caleb ay nakayuko sa isang improbisadong mapa na may mga bato at linya na iginuhit sa buhangin. Dapat nating iwasan ang direktang laban sa kanilang kabalyerya at mga karwahe ng digmaan sa bukas na lupa. Malalaki sila sa bilang, sabi ni Josue, tumuturo sa inaasahang porma ng kaaway. Ramdam ni Caleb na pareho silang nakakaalam na ang susi sa tagumpay ay hindi nakasalalay sa lakas ng Israel kundi sa mga taktika. Kung mapapaalis natin sila mula sa mga pader, babagsak ang kanilang porma at ang proteksyon natin sa Edrei ay magiging kalamangan natin, sabi nila. Ang mga matanda at kapitan ay nakinig ng mabuti. Wala ng karwahe ng digmaan ng Israel, walang mga pader at walang bakal na armas tulad ng kay Basa, ngunit mayroon silang patnubay ng Diyos. Dumating si Moises sa tolda. Ang Panginoon ay nagtakda na ng tagumpay. "Huwag matakot. Magpapatuloy tayo sa umaga," sabi niya. Isang bulong-bulungan ng pagsang-ayon ang dumaloy sa tolda. Ang mga Israelita ay naghanda ng may tiwala. Habang ito ay nangyayari sa kuta ng Edrei, si Og ay napapaligiran ng kanyang pinakamapangahas na mga mandirigma. Sila ay mga lalaking may matataas na pangangatawan at lakas, pinatigas ng mga digmaan. Nagsuot sila ng mabibigat na baluti at may daladalang mga sibat at espada na mas malalaki pa kaysa sa mga gamit ng mga Israelita. Tumayo ang higante at itinaas ang kanyang tasa ng tanso. Bukas ng umaga, ang Edrei ay madudumihan ng dugo ng mga alipin na iyon. Ang sabi niya ng may tiwala, sa amin ng mga mandirigma ang mga kwento ng kanilang Diyos, ng kanilang mga tagumpay. Ngunit ang mga kwentong iyon ay magtatapos dito. Ang tiwala ni Oge ay ganap. Narinig niya ang mga hula ng mga pari, ngunit hindi pinayagan ng kanyang kayabangan na magduda. Walang pakialam kung ang Diyos ang maggabay sa kanila. Walang Diyos na natalo ang aking espada. Ang pag-ungol ng mga mandirigma ay umabot sa silid. Naniniwala siya na ang laban ay tapos na bago pa magsimula. Ngunit sa mga anino, isang pares ng mga mata ang nagmamasid. Isang espiya mula sa Israel, bihasa sa pagpapanggap at nakapagpasok sa lungsod. Narinig ang mga salita ng mangkukulam. Nakita ang pagkakaayos ng mga tropa at natuklasan ang isang mahalagang detalye na sa tiwala ng higante magiging dahilan ng kanyang pagkalugi. Inaasahan na umatake ang Israel sa pagsikat ng araw at ang kanilang hukbo ay magiging handa upang makipaglaban sa kanila sa isang harapang labanan. Hindi nag-aksaya ng oras ang espiya. Sa ilalim ng dilim ng gabi, umalis siya mula sa lungsod at tumakbo patungo sa kampo ng Israel. Pagdating niya, dinala siya sa harap ni Josue at Moises. Ang mga salita ni Josue at Moises ay nagpapatibay sa kung ano na ang inihayag at ipinagkatiwala ng Diyos. Masyadong umaasa ang Basa sa kanilang lakas at hindi nila inaasahan ang ibang estratehiya. Nagpalitan ng tingin sina Josue at Caleb at ngayon ay alam na ni Moises kung paano siya haharapin. Ang tagumpay ay naghihintay sa atin. Magpahinga na kayo dahil bukas ang lupa ng Basa ay magiging atin. At ganun, sa huling gabi bago ang laban, habang ang Basa ay umaasa sa kanilang lakas at mga pader, ang Israel ay kumapit sa pangako ng Diyos. Sumik ang bukang liwayway ng Diyos sa mga lupaing ng Basa, tinina ng mga kulay ng apoy at dugo. Ang hangin sa umaga ay makapal at mabigat, puno ng kutob ng labanang malapit ng magsimula. Sa abot tanaw, ang silweta ng Edrei, ang matayog nitong pader ng itim na bato, ay namutawi laban sa langit
na nagpo-project ng anino sa kapatagan kung saan ang hukbo ng Israel ay naghahanda para sa engkwentro. Mula sa tuktok ng lungsod, pinagmamasdan ni Oge ito ng may ngiti ng pagmamalaki. Ang tiwala niya ay ganap. Libu-libong mandirigmang basanita ang napuno sa mga pader at mga pinto ng kuta, handa nang puksain ang mga Israelita kapag nagsimula silang umabante. Ang tunog ng mga trompeta ng digmaan ay dumurog sa katahimikan ng umaga. Ang mga Israelita ay nagsimula ng maghanay, bumuo ng maayos na mga linya. Ang mga bandila ng bawat bahay ay dumadaluyong sa hangin. Itinama ng mga kalalakihan ang kanilang mga tunika, kinuha ang kanilang mga sibat at espada at bumangon upang magdasal sa Diyos na gumagabay sa kanila. Pinangunahan ni Josue ang martsa kasama si Caleb sa harap ng mga tropa. Nagpalitan sila ng tingin ng determinasyon. Alam nilang malaki ang kalaban, ngunit ang presensya ng Panginoon ay kasama nila. Ngayong araw ay makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa labanang ito, tulad ng nakita natin sa Ehipto, tulad ng nakita natin sa Dagat na Pula, tulad ng nakita natin laban kay Seon. Wika ni Josue, ang kanyang tinig ay umaabot sa mga mandirigma. Sa kabilang dako, ang mga tambol ng digmaan ng basa ay nagsimulang tumunog ng malalim na parang ang ungol ng isang napakalaking hayop. Ang hukbo ng basa ay handa ng pakawalan ang kanilang galit. Nang magbukas ang mga pinto ng Edrei, lumabas ang higante, nakasakay sa isang karwahe ng digmaan na espesyal na dinisenyo upang magdala ng kanyang napakalaking katawan. Ang kanyang baluti ay kumikislap sa unang sinag ng araw at hawak niya ang isang sibat na kayang tumagos sa maraming tao ng sabay-sabay. Isang bulong ng takot ang kumalat sa mga hanay ng Israel. Ang tanawin na iyon ay nakakatakot. Si Og ay hindi lang isang hari, siya ay isang koloso, isang dambuhala na may napakalaking sukat na parang hindi matitinag ng anumang sandatang nakamamatay. Ito si Og, ang huling higante, sigaw ng ilang sundalo, nag-atras ng isang hakbang. Ang takot na likas ay nagsimulang kumalat sa mga Israelita. Ito ang parehong pakiramdam na naramdaman ng kanilang mga magulang 40 taon na ang nakakaraan nang makita nila ang mga higante sa Kanaan at nagdesisyon na tumakas imbis na magtiwala sa Diyos. Ngunit pagkatapos, ang tinig ni Moises ay umabot sa kanila. Huwag matakot, alalahanin si Faraon, alalahanin si Amalek, alalahanin si Sion. Hindi tayo naglalaban mag-isa. Ang Jehova ay pumapagitna sa atin. Ang takot ay nawala, pinalitan ng bagong determinasyon. Hindi mahalaga kung gaano kalaki si Oge. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanyang hukbo. Ang mga sigaw ng mga sundalong basanita ay pumuno sa hangin habang ang mga archer ng Edrei ay nagpapakawala ng isang ulan ng mga itim na palaso sa kampo ng Israel. Ang langit ay nagdilim ng sandali sa daloy ng mga proyetil na mabilis na bumabagsak. Ngunit ang mga Israelita, sumusunod sa mga utos ni Josue, ay itinaas ang kanilang mga kalasag at pinrotektahan ang kanilang sarili. Pinapayagan ang mga palaso na tamaan sila nang hindi nagdudulot ng malalaking pinsala. Doon, itinaas ni Oge ang kanyang sibat at binigyan ng senyales ang kanyang kabalyerya upang mag-advance. Mga 12 ng mga karwahe ng digmaan, pinagtibay ng mga talim sa gilid, ay dumaan sa kapatagan sa napakabilis na bilis na may layuning tapakan ang mga Israelita gamit ang kanilang mga kabayong sinanay. Ang digmaan ay nag-aalab habang ang mga gulong ay nagbubangon ng alikabok at mga bato. Ang mga sundalo ng Israel ay naghanda, ngunit alam nilang wala silang armas na kayang humarang sa bigat ng mga karwahe ng digmaang ito. Ngunit pagkatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nang lumapit ang mga karwahe, ang lupa sa ilalim nila ay bumukas, tinatamaan ng isang supernatural na puwersa.
Isang malakas na hangin ang bumaba sa kapatagan at bigla ang isang serye ng mga bitak ang nagbukas sa lupa sa harap ng mga karwahe. Ang mga unang sasakyan ng digmaan ay nahulog sa mga bitak. Ang mga driver nito ay dumulas ng malupit at nahulog sa lupa. Ang mga kabayo ay nag-ingay ng hindi mapigilan. Ang iba ay tumakas sa lahat ng direksyon. Ang kaguluhan ay kumalat sa mga hanay ng basa. Ang mga Israelita, nakikita ang pagkakataon, ay nagbigay ng isang sigaw ng digmaan. Sina Josue at Caleb ay sumugod sa kanilang mga kalaban ng may matinding puwersa. Pinabagsak ang mga unang sundalong Basanita na nagtatangkang mag-organisa muli. Ang sorpresa at takot ay kumalat sa hukbo ng basa. Si Oge, nakikita ang nangyayari, ay umungol ng galit. Mga duwag, mag-organisa muli. Sigaw niya, itinaas ang kanyang sibat at nagsimula maglakad patungo sa laban. Ngunit hindi titigil ang Israel. Matapos tiisin ang unang pag-atake, patuloy silang umatake ng may bagong lakas. Bagamat nagsimula pa lamang ang labanan, unti-unti nang napapalakas ang pabor sa mga nagtitiwala sa Diyos ng Israel. Ang tunog ng labanan ay umabot sa buong kapatagan. Ang mga sigaw ng digmaan, ang tunog ng bakal, ang mga kabayong tumatahol at ang mga hiyaw ng mga sugatang sundalo ay nagdulot ng isang nakakabinging ingay. Nakayanan ng hukbong Israelita ang unang pag-atake mula sa Basan, ngunit ang pinakamalupit na pagsubok ay darating, ang pakikisalamuha kay Og, ang dambuhalang hari ng Edrei. Mula sa tuktok ng burol, galit na pinagmamasdan ni Og ang labanan habang ang kanyang hukbo na inaakalang hindi matitinag ay nagsisimulang umatras, nanghihina mula sa mga atake ng mga Israelita at sa kaguluhan dulot ng mga bitak sa lupa. Isang malakas na hiyaw ang umabot sa lupa nang siya ay bumaba mula sa kanyang karwahe at sumugod sa labanan. Sa bawat hakbang niya, ang lupa ay yumanig. Ang kanyang baluting tanso at balat ay dumadagundong sa bawat galaw, at hawak niya ang isang sibat na kasing taas ng puno. Isang pangkat ng mga sundalong Israelita ang sumubok na umatake sa kanya, ngunit mabilis siyang gumalaw. Ang kanyang armas ay may hindi kapani-paniwalang bilis para sa kanyang laki. Walang sino man ang maaring hamunin si Og at mabuhay upang ikwento. Ang sigaw ng dambuhala, itinatapon ng kanyang sibat ng may matinding lakas. Tumagos ito sa mga kalasag ng tatlong lalaki nang sabay-sabay itinatapon sila sa lupa. Pagkatapos, hinugot niya ang kanyang malaking espada at tinalo ang iba pang mga sundalo sa isang iglap. Ang bawat galaw niya ay nagdudulot ng pagkawasak. Sinubukan ng mga Israelita na umatake mula sa iba't ibang direksyon, ngunit ang kanyang laki at lakas ay tila hindi matitinag. Gamit ang kanyang mga braso, hinahawakan niya ang mga kalalakihan at itinatapon sila ng ilang metro ang layo, parang mga laruan lamang. Ang presensya ng dambuhalang ito sa gitna ng labanan ay nagdulot ng takot sa ilang mandirigmang Israelita na hindi pa nakaranas ng ganitong kalupitan. Ang ilan ay nagduda kung kaya nilang talunin siya, ngunit biglang narinig ang isang bagong tinig mula sa ibabaw ng burol. Si Moises, may mga kamay na nakataas at mga mata na puno ng banal na karunungan, ay pinagmamasdan ng labanan. Nakita niya hindi lamang ang kaguluhan, kundi pati na rin ang estratehiyang ipinakita sa kanya ng Diyos. Hindi tayo dapat magsanib puwersa, maghati-hati tayo at paligiran siya. Mapapagod ang kanyang mga binti. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang tagumpay, ngunit kailangan nating lumaban ng matalino. Utos ni Moises. Tumango sina Josue at Caleb. Agad nilang natutunan na walang sino man ang kayang talunin si Og sa isang labanan. Ngunit kung susundin nila ang estratehiya ni Moises, maaaring magbago ang takbo ng labanan. Maghati-hati sa maliliit na grupo at umatake mula sa iba't ibang direksyon. Huwag makipagharap ng direkta. Sigaw ni Josue habang inaayos ang mga unit. Mabilis na nag-organisa ang mga Israelita.
Sa halip na harapin ang dambuhala ng direkta, nagsimulang gumalaw sila ng mabilis sa paligid nito. Inaatake siya mula sa iba't ibang panig. Ang mga archer ay kumuha ng posisyon at nagsimulang magbato ng mga palaso patungo sa mga kasukasuan ng baluti ni Og. Tinatamaan ang mga bitak sa kanyang proteksyon. Kasabay nito, ang mga mandirigma na may mga sibat ay umatake sa kanyang mga binti, nasusugatan siya. Nang tamaan siya ng isang palaso sa braso at isa pa sa hita, bagamat hindi siya bumagsak, nagsimula siyang manghina. "Bumaba kayo mga hamak, tumigil sa pagtakbo at harapin kami," ang sigaw ni Og habang sinusubukang durugin ang mga umaatake gamit ang kanyang malaking espada. Ngunit mas mabilis ang mga Israelita. Tuwing susubukan ni Og na maghampas, ang mga mandirigma ay kumakalat at muling umaatake mula sa ibang anggulo. Ang kanyang galit ay tumindi, ngunit ang kanyang mga galaw ay nagsimulang bumagal. Sinubukan niyang kumuha ng isang malaking bato at itapon ito sa isang pangkat ng mga Israelita. Ngunit sa sandaling iyon, isang palaso ang tumama sa kanyang kanang mata. Ang sigaw na kanyang pinakawalan ay nakakabingi at siya ay umatras. Nang hihina at hawak ang kanyang duguang mukha. Kahit na sugatan, hindi siya sumuko. Magbabayad sila ng may buhay. Ang sigaw niya, itinaas ang kanyang espada at tumatake ng may bulag na galit. Ang mga Israelita ay umiwas sa kanyang mga atake, ngunit siya ay mas mapanganib kaysa dati. Nang magbigay si Josue ng hudyat para sa huling pagsalakay, ayon sa estratehiyang ipinakita sa Diyos kay Moises, isang pangkat ng mga mandirigmang Israelita ang nakapaligid na sa labanan ng hindi namamalayan ni Og. Habang ang dambuhala ay nakikipaglaban sa mga sundalo sa harap, ang isa pang unit ay sumalakay mula sa likuran, handa na para sa huling hampas. Biglang sumigaw si Josue. Ngayon, mula sa iba't ibang direksyon, ang mga Israelita ay nagbato ng isang salpukan ng mga sibat kay Og. Ang mga sandata ay tumama sa kanyang likod, mga binti at tagiliran. Ang dambuhala ay umungol, bumagsak sa kanyang mga tuhod sa unang pagkakataon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Caleb kasama ang isang pangkat ng matapang na lalaki at hawak ang isang sibat ay itinusok ito ng malalim sa tagiliran ng dambuhala. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang katawan ay kumikilos ng husto. Sinubukan niyang tumayo, ngunit iniwan siya ng kanyang lakas. Nagbigay siya ng isang huling sigaw na yumanig sa lupa. Ang dambuhalang hari ng Basan ay bumagsak sa kapatagan na may kalabog na nagpatahimik sa lahat. Ang kanyang huling hininga ay nagbigay daan sa tagumpay. Agad ang mga sundalo ng Basan na dati ay lumalaban ng buong lakas ay tumingin sa kanilang bumagsak na hari at ang takot ay sumiko sa kanila. Itinaas ni Josue ang kanyang espada at sumigaw. Sa buong lakas natin, ibinigay sa atin ng Diyos ang tagumpay. Isang sigaw ng kagalakan ang umabot sa mga Israelita. Ang natitirang mga kaaway, natatakot sa pagbagsak ng kanilang hindi matitinag na lider, ay tumakas sa iba't ibang direksyon. Edrei, ang hindi matitinag na lungsod, ay nasakop sa araw na iyon. Ang huling higante ay bumagsak at kasama nito ang kaharian ng Basan ay nawala. Ang eko ng kulog ay naririnig pa sa katawan ni Og sa kapatagan. Ang huling higante ay nakahimlay sa lupa na kanyang pinamunuan ng matibay na kamay at nagdulot ng takot sa mga bansa. Ngayon, siya na lamang ay isa pang bangkay sa labanan, ngunit hindi pa natapos ang laban. Nang makita ng mga sundalong Basan ang kanilang hari na bumagsak, naramdaman nilang ang kapalaran ng kanilang kaharian ay natapos na. Ang lider, ang tagapagtanggol, ang titano na nagdala sa kanila ng tagumpay ng maraming beses ay napatumba ng mga Israelita at ang takot ay sumakop sa kanila. Sa unang pagkakataon sa maraming henerasyon, naramdaman ng mga tao ng Basan ang bigat ng pagkatalo. Mula sa taas ng pader ng Edrei, ang mga sundalo na natira sa lungsod
ay pinagmamasdan ng takot ang pagkawasak ng kanilang hukbo. Marami ang nagsimulang tumakbo papalayo, tumatakas patungo sa kagubatan at mga burol ng Basan, naghahanap ng kanlungan sa mga kalapit na nayon. Ngunit si Josue, nang makita ang pag-urong ng kalaban, itinanghal ang kanyang espada at nagbigay ng utos. Huwag nating hayaang ibigay sa atin ng Panginoon ang lupaing ito at huwag mag-iwan ng anumang buhay na makakalaban sa atin sa hinaharap. Nagsimula ang mga Israelita ng isang habulan. Sinubukan ng mga Basanita na tumakas, ngunit ang takot ay nagdulot ng kanilang kalituhan. Ang kanilang mga puso ay pumapalo ng walang saysay na takot. Habang ang mga Israelita pinalakas ng tiwala sa tagumpay, ay mabilis na nahabol sila. Ang mga karwahe ng digmaan ng Basan na walang mga nagmamaneho o direksyon ay madaling nagbanggaan, o ang mga kabayo na walang mga pisi ay nahulog sa mga bitak sa lupa, nagdulot ng kaguluhan. Inutusan ni Josue ang mga Israelita na hadlangan ang mga daan, tinataboy ang mga sundalo ng kalaban. Ang mga palaso ay lumipad, ang mga sigaw ay umabot, at ang tunog ng labanan ay umabot sa buong kapatagan. Sa loob ng ilang minuto, ang pagpatay ay kumpleto. Ang pagkatalo ng Basan ay ganap. Ang ilan ay sinubukang bumalik sa lungsod, ngunit ang mga pinto ng Edrei ay isinara para sa kanilang mga kababayan bilang isang desperadong pagtatangka upang magtagumpay laban sa pagharang ng daan. Iniwan ang kanilang mga kapwa sa awa ng mga Israelita. Walang awa, tulad ng iniutos ng Diyos na ang buong hukbo ay lipulin sa lungsod ng Edrei. Ang kaguluhan ay dumapo sa mga naninirahan na hanggang sa umaga ay umaasa sa hindi matitinag na kaligtasan ng kanilang hari. Ngayon, sila ay naging biktima ng hindi maipaliwanag na takot. Ang mga pari ng Basan ay nagtakip sa kanilang mga templo, nananawagan sa kanilang mga Diyos para sa mga sagot, ngunit walang sagot. Ang mga matatanda at mga maharlika ay nagtalakayan ng desperado kung ano ang gagawin. Ang ilan ay nagmungkahi ng pagsuko, ang iba naman ay nag-isip na magtanggol hanggang sa katapusan, habang ang mga duwag ay nagpaplano ng pagtakas sa dilim. Ngunit walang kaligtasan. Ang mga gwardiya ay nakakita kung paano malapit na ang hukbong Israelita nang walang pag-aalangan. Ang lungsod na dating isang hindi matitinag na puok ay naging isang bitag para sa mga naninirahan nito. Ang mga sigaw at daing ay pumuno sa mga kalye. Ang mga ina ay yumakap sa kanilang mga anak. Ang mga matatanda ay isinara ang kanilang mga mata, naghihintay sa hindi maiiwasang dulo. At ang mga mandirigmang natira, hawak ang kanilang mga espada, ay alam nilang mamamatay sila sa bukang liwayway. Sa mga anino ng gabi, ang Edrei ay tinataka ng kanyang kapalaran. Nang matapos ang habulan, ang mga Basanita ay ganap na naalis. Ang mga Israelita ay nagtipon sa kapatagan. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa nangyari. Tahimik na pinagmamasdan ang labanan. Libu-libong mga katawan ang nakahandusay sa lupa kung saan dati ay naroroon ang isang hindi matitinag na hukbo. Ngayon, ang natira ay mga anino ng isang bumagsak na kaharian. Si Moises, hawak ang kanyang tungkod, ay humarap sa bayan. Ang kanyang matatag at malakas na tinig ay umabot sa ibabaw ng masa. Hangin ng umaga, tingnan ninyo kung anong ginawa ng Panginoon. Hindi sa ating lakas tayo nanalo, kundi sa makapangyarihang kamay ng ating Diyos. Ang buong bayan ay yumuko. Inilapit ang kanilang mga mukha sa lupa. Ang Panginoon ang aming Diyos, ibinigay niya ito sa amin. Ang sigaw ng mga Israelita ng sabay-sabay. Ang pangalan ng Diyos ay pinuri. Sa gitna ng kapatagan ng Basan, hindi ito isang tagumpay ng isang pangkaraniwang hukbo, kundi ang katuparan ng pangako na ginawa kay Abraham mga siglo na ang nakalilipas. Nang magsimulang humupa ang kaguluhan, ang mga Israelita ay nagsagawa ng pag-iikot sa larangan ng labanan. Lumapit sila sa katawan ni Og. Kahit patay na, ang higante ay isang kahanga-hangang tanawin.
Ang kanyang malaking katawan ay puno ng mga sugat. Ang kanyang mga mata ay nakabukas, nagpapakita ng hindi pagkakapaniwala sa kanyang pagkatalo. Ang kanyang espada, kasing laki ng isang tao, ay nakatirik sa lupa sa tabi niya. Ang ilan ay humaplos sa kanyang matigas na balat, tila kailangan nilang tiyakin sa kanilang sariling mga mata. Ito ang huling higante, bulong ng isang matandang lalaki. Ang kanyang anino ay hindi na muling maghahari sa mga lupaing ito. Sagot ng isang mas batang lalaki na hindi pa nakakita ng isang higante. Tumingin siya sa bangkay na may paghanga at takot. Ngunit bukod sa epekto ng pagbagsak ni Og, ang talagang ikinagulat ng mga Israelita ay ang lungsod ng Edrei. Nanatili silang walang salita nang nilapitan nila ang kuta at nakita ang malalaking pader nito, ang mga pintuan ng kahoy na pinatibay ng bakal, ang mga tore na para bang umaabot sa langit. Paano kaya ang isang bansa ng mga alipin ay nakapasok dito? Tanong ng isang mandirigma na hindi makapaniwala. Dahil ang Panginoon ay lumalaban para sa atin, sagot ni Josue ng matatag. Inukupa ng Israel ang lupa ng Basan. Wala nang mga higante na magpapatigil sa atin. Nagpatuloy siya. Ang pangako ng Diyos ay natupad. Ang bawat kalaban ay bumagsak. Ang bawat lungsod na may kuta ay sumuko at ang bawat hari na tumayo laban sa atin ay nawasak. Ngunit marami pang kailangang gawin. Malapit nang mapasakamay ang Edrei at ang pagkuha ng Kanaan, ang ipinangakong lupa ay nagsisimula pa lamang. Ang mga pader ng Edrei na matagal nang tumanggi sa mga atake ng makapangyarihang mga kaaway ay sa wakas ay bumukas sa harapan ng mga Israelita. Hindi dahil sa lakas ng mga aryete ni sa pagtitiyaga ng isang matagal na siege, kundi dahil sa ganap na pagkatalo ng kanilang depensa. Ang huling pook na tinaglay ni Og ay bumagsak at kasabay nito ang soberanya ng Basan. Sa loob ng lungsod, ang mga nakaligtas, mga kababaihan, mga bata at mga matanda ay naghintay sa ganap na katahimikan. Hindi sila lumaban, alam nilang ang kanilang kapalaran ay nakatakda na. Ang parehong Diyos na nagpapahiya sa Ehipto na nagbukas ng dagat at gumuho ng mga pader ng mga Amorreo ay ngayon ay nagmarcha sa tabi ng Israel. Ang hukbo ng Diyos ay nagpatuloy ng may determinasyon. Ang mga pintuan na hindi kailaman nabuksan ng mga mananakop ay ngayon ay bumukas sa harapan ng bansang pinili ng Diyos. Nang masiguro ang Edrei, ang Israel ay kumalat sa buong teritoryo ng Basan, inaangkin ang bawat lungsod na may kuta. Ang Astarote, ang dating kabisera ng kaharian, ay bumagsak ng walang paglaban. Ang mga naninirahan ay nakarinig na ng tungkol sa pagbagsak ni Og at ng pagkawasak ng kanyang hukbo sa kapatagan. Ang ilan ay sinubukang magtanggol, ang iba ay nagtakbuhan patungo sa kagubatan, ngunit ang karamihan ay sumuko. Kaya isa-isa ang mga lungsod ng Basan ay napasakamay ng Israel, mula sa malalaking kuta sa mga burol hanggang sa mga matabang lambak na may malalawak na pastulan. Ang bayan ng Diyos ngayon ay nag-aari ng mga lupang sagana at mahusay na protektado. Hindi na sila mga naglalakbay sa disyerto, kundi mga mananakop. Ang mga bahay ay itinayo, ang mga ubasan ay maingat na itinanim sa loob ng mga henerasyon, at ang mga bukirin ng trigo at sebada na nagpakain sa mga basanita ay ibinigay sa Israel. Hindi nila binuo ang lupa o nagpatayo ng kahit isang pader, ngunit tulad ng ipinangako ng Diyos, nang matapos ang mga pagkuha at nasecure na ang dominyo ng Basan, tinipon ni Moises ang mga pinuno ng mga tribo upang ipamahagi ang mga nakuhang lupa. Itinakda ng Diyos na ang rehiyon ng Basan at ang mga teritoryo sa Hilaga at silangan ng Jordan ay ibibigay sa 3 partikular na tribo.
isa kay Ruben, na ang mga angkan ay eksperto sa pag-aalaga ng mga hayop at nangangailangan ng malalawak na lupa para sa kanilang mga kawan. 2 kay Gade, isang tribo ng matitinding mandirigma na mas gusto ang mga bukas na lupa. At ang kalahating tribo ni Manases na may malaking kasanayan sa pamamahala ng mga lungsod at kuta. Ang pamamahagi ay ginawa ng ayon sa katarungan, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagong teritoryo ay tinitirhan at ipagtatanggol ng mga tribong ito, habang ang natitirang bahagi ng Israel ay tatawid sa Jordan upang tapusin ang pananakop ng Kanaan. Nandoon sina Josue at Caleb sa seremonya, tinitiyak na ang bawat tribo ay makakatanggap ng kanilang mana ayon sa pangako ng Diyos. Bagamat ang ilan sa kanilang mga kapatid ay wala pa, sa kanilang mga mata ang isang lupang nakuha na hindi pa tinatamnan ni isang punla o itinayong pader ay muling pinagtibay ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa mga yaman at ari-arian ng Basan, isa sa mga pinakanakakagulat na natuklasan ay natagpuan sa palasyo ng mangkukulam, sa isang malaking silid na pinalilibutan ng mga haligi ng madilim na bato. Ito ay ang alamat na kaman ng bakal ng higante, napakalaki, mas malaki pa kaysa sa anumang karaniwang kama. Ang mga sukat nito na naitala ng mga tagasulat ay may humigit kumulang 4 na metro ang haba at 2 metro ang lapad. Ang mga matandang Israelita ay tumingin sa estruktura ng may pagtataka, nagtatanong kung paano kailangan ng isang tao ang isang kama na kasing laki nito. Ang ilan ay bumulong na hindi karaniwang tao, si Og. Isang matandang lalaki ang sumagot. Ang kama ay hindi lamang isang bagay, ito ay patotoo ng pag-iral ng mga Rephait, ang mga higante ng nakaraan na minsan ay nanirahan sa lupa. Para sa mga Israelita, ang kama ng bakal ay kumakatawan sa lakas ng kalaban na kanilang tinalo. Ito ay isang konkretong patunay na walang kapangyarihan sa lupa ang makakalaban sa Panginoon ng mga hukbo. Ang kama ay iniwan roon bilang isang simbolo ng tagumpay at isang paalala ng katuparan ng pangako. Nang matapos ang pamamahagi ng lupa at ang bawat tribo ay tinanggap ang kanilang mana, tinipon ni Moises ang bayan at nagsalita sa kanila ng mga salita ng babala at pagmumuni-muni. Huwag kayong magyabang sa inyong mga armas at huwag ninyong isipin na tinalo ninyo ang Basan gamit ang inyong sariling lakas o espada o dahil sa inyong kakayahan sa labanan. Nanatili sa katahimikan ng bayan sapagkat alam nilang ito ay totoo. Ito ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagbigay sa inyo ng lupang ito. Ang kanyang kapangyarihan ang nagdala sa inyong mga hukbo sa tagumpay. Huwag kayong matakot kapag tatawid tayo sa Jordan, sapagkat ang inyong nakita dito ay simula pa lamang ng gagawin ng Diyos para sa inyo. Yumuko ang bayan at sumamba sa Diyos ng Israel. Wala nang pagdududa na tulad ng pagdadala sa kanila ng Diyos dito, siya rin ang magdadala sa kanila sa pananakop ng Canaan. Mula sa araw na iyon, nang ang Basan ay maging simbolo ng kung ano ang maaaring makamtan ng bayan sa pagtitiwala sa Diyos. Ang mga kuta na dati ay naging kanlungan ng mga higante ay ngayon pag-aari na ng mga inapo ni Abraham. Nagtapos na ang paghahari ng mga makapangyarihan at ang panahon ng bayan ng Diyos ay nagsimula na. Ngunit marami pang dapat gawin. Sa Basan, ang lupa ay may amoy pa ng kamakailang labanan. Ang mga bangkay ng mga napatay ay inalis na. Ang mga pader ng Edrei ay nasa ilalim ng kontrol ng Israel. At ang mga lupaing dating pinamumunuan ni Og ay nahati sa mga tribo ni Ruben, Gad at kalahating tribo ni Manases. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang isang gawain ng pananakop. Ito ay isang buhay na patotoo sa katapatan ng Diyos at isang paalala na ang lahat ng pag-aari ng Israel ay ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng kamay ng kataas-taasan. Si Moises, ang matandang leader ng Israel, ay alam na dapat niyang samantalahin ang sandaling ito.
Ibinigay ng Diyos ang Basan sa kanilang mga kamay, ngunit ang malaking gawain ng pagsakop sa ipinangakong lupa ay nananatili pa. Kailangang maalala ng bayan na ang kanilang tagumpay ay hindi dahil sa kanilang lakas, kundi sa kalooban ng Diyos, at hindi sila liliko sa tamang landas. Si Moises ay tinipon ang buong bansa sa isang lambak malapit sa Edrei, handang magsalita sa mga kalalakihan, kababaihan at mga bata ng Israel. Sila ay nagtipon sa isang malawak na parang na napapalibutan ng mga burol na tinataniman ng mga halaman. Ang araw ay sumisinag sa mukha ni Moises, kung saan ang kanyang mga kulubot ay nagmarka ng bawat pagsubok na kanyang hinarap at bawat milagro na kanyang nasaksihan. Hawak ang kanyang tungkod, itinaas ng lider ng Israel ang kanyang tinig at nagsalita ng may matinding paggalang, "O Israel, pakinggan ang salita ng Panginoon." Tumahimik ang karamihan, bawat isa ay huminga ng malalim. Alam nilang malapit nang magbigay ng isang mahalagang mensahe ang kanilang leader. Marami ang nag-iisip na nakuha nila ang Basan sa pamamagitan ng espada o sa pamamagitan ng taktika ng digmaan. Ngunit ito ay ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagbigay sa inyo ng bansang ito. Tumango siya, inaalala ang mga kamakailang pangyayari. Wala kaming mga karwahe ng digmaan, wala kaming mga kuta, wala kaming isang profesional na hukbo, ngunit binigyan kami ng Diyos ng tagumpay. Huwag ninyong kalimutan ito kapag tatawid tayo sa Jordan. Huwag matakot sa mga hari ng Canaan, sa kanilang mga pader na lungsod, ni sa kanilang mga hukbo, sapagkat kung tinalo ng Panginoon si Og, ang hindi matitinag na higante, tiyak na tatalunin din niya ang inyong mga kalaban sa lupaing ipinangako sa atin. Nakinig ang mga Israelita ng maigi. Marami sa kanila ang natatakot bago ang labanan. Ngunit ngayon ay malinaw nilang nakita na ang Diyos ang kanilang tunay na mandirigma. Nagpatuloy si Moises, "Sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon. Huwag kayong kumaliwa o kumanan. Huwag magtiwala sa inyong sariling tagumpay, ni huwag maging mapagmataas na iniisip na ang mga lupang ito ay para sa inyo dahil sa inyong karapatan. Ito ay isang biyaya mula sa Diyos at dapat kayong mamuhay dito ng may takot at pagsunod." Ang mga salita ni Moises ay matatag ngunit puno ng pagmamahal. Alam niyang malapit na siyang magtapos sa kanyang misyon sa lupa at nais niyang tiyakin na ang kanyang bayan ay hindi malilimutan ang aral ng Basan. Itinaas ni Moises ang kanyang tungkod at itinuro ang kanlurang bahagi. Sa kabila ng ilog Jordan, ang inyong mga mata, bagamat napagod ng mga taon, ay sumasalamin sa isang hinaharap na hindi ko na maaabot. Sa kabila ng ilog ay ang lupaing ipinangako ng Diyos sa ating mga magulang, isang lupaing dumadaloy ng gatas at pulot, isang lupang masagana at mataba. Ngunit ito rin ay lupaing tinitirhan ng mga makapangyarihang bansa. Tahimik na nakinig ang bayan. Alam nilang ang Canaan ay ang kanilang kapalaran, ngunit alam din nilang hindi magiging madali ang pagkuha dito. Huwag kayong matakot, sapagkat ang Panginoon ay mauuna sa inyo. Si Josue na nakatayo sa tabi ni Moises ay naramdaman ang panginginig sa kanyang likod. Siya ang magiging leader ng bayan kapag umalis na si Moises, at ang mga salitang iyon ay isang patunay na ang Diyos ay kasama nila. Tulad ng pagwasak ng Diyos kay Og at sa kanyang hukbo, gayon din niya ibagsak ang mga hari ng Canaan. Mabibigo ang kanilang mga pader, tatakas ang kanilang mga hukbo, at ang kanilang mga lupa ay ibibigay sa ating mga kamay. Alam ni Moises na kailangan ng mga Israelita ang katiyakan na ito. Ang Diyos ay tumupad na sa pangako ng Basan at tutuparin niya rin ang pangako ng Canaan. Matapos ang mga salita ni Moises, ipinagdiwang nila ang isang araw bilang parangal sa Panginoon. Itinaas ng mga pari ang mga altar at nag-alay ng mga handog ng pasasalamat. Ang mga tupa ay inihandog ng walang kapintasan. Ang usok ng insenso ay umaabot sa kalangitan,
at ang bayan ay nagpuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga awit at sayaw. Nagtipon ang mga pamilya at nagsalo-salo sa pagkain, sabay na inaalala ang mga milagro na kanilang nasaksihan. Ang mga bata ay naglalaro ng walang takot, ang mga kababaihan ay tumatawa ng masaya, at ang mga lalaki ay nagtataas ng kanilang mga tasa bilang parangal sa Panginoon. Ang tagumpay sa Basan ay hindi lamang isang pananakop ng digmaan, kundi isang patunay na ang Diyos ay kasama nila. Sa gabing iyon, nang ang mga bonfire ay nagbigay liwanag sa kampo, ang ilang mga matanda ay nakaupo kasama ang mga kabataan at nagsimulang ikwento ang kasaysayan ng labanan. Si Og ay ang huling higante, isang hari na ang kapangyarihan ay kinatatakutan ng lahat. Sino ang mag-aakalang ang isang lahi ng mga alipin ay matatalo siya? Bumulong ang isa sa mga matanda. Ngunit hindi tayo, sumagot ang isa pa. Siya ay tinalo ng Diyos. Ang mga kabataan ay nakikinig ng mabuti, sinusubukang i-record sa kanilang mga alaala ang bawat detalye. Sila ang susunod na henerasyon at kinakailangan nilang tandaan ang kwentong ito. Ang isang matandang lalaki ay lumingon sa isang batang mandirigma at nagsabi, "Tulad ng pagwasak ng Panginoon kay Og, gayon din niya wawasakin ang mga Kananeo. Ang kanilang mga lungsod ay mukhang hindi matitinag, ngunit babagsak ang mga ito tulad ng Edrei. Ang kanilang mga hukbo ay mukhang hindi matatalo, ngunit tatakas sila tulad ng mga Basanita." Ang batang mandirigma ay tumango ng may determinasyon. Alam niyang ang pinakamalaking pagsubok ng Israel ay darating pa. Ang mga Kananeo ay patuloy na naghahari sa lupang ipinangako, ngunit ang kanilang katapusan ay nakatakda na. Ang Basan ay simula pa lamang. Hindi dinala ng Diyos ang kanyang bayan dito para lamang sila iwanang kalahating daan. Bagamat hindi tatawid si Moises sa kanila sa Jordan, ang kanyang tinig ay patuloy na magsisilibing gabay sa puso ng mga Israelita. Dahil ang tagumpay ay hindi para sa Israel, kundi sa Diyos ng Israel. Ang buwan ay kumikislap sa mga ilog at burol ng Basan, ngunit ang lupa ay hindi na pag-aari ng kanilang dating mga tao. Ang mga sigaw ng digmaan ay huminto na, ang mga pader ng Edrei at Astarote ay nasa mga kamay ng Israel, at ang dugo ng mga mandirigmang Basanita ay nananatiling mantsa sa matabang lupa. Ngunit bagamat karamihan sa mga naninirahan at mga sundalong Basanita ay pumanaw sa labanan, ang ilan sa mga lalaki, babae at bata ay nakatakas, nakaligtas sa masaker, sugatan at may takot sa kanilang mga mukha. Tumakas sila sa mga lihim na daan, sinusubukang makarating hanggat maaari mula sa mga nasakop na lungsod na dating naglingkod sa hari, ngunit ngayon si Og ay gumagala ng walang layunin, tumatakbo mula sa isang kalaban na hindi nila inisip na magpapatalo sa kanila. Sa isang kuweba na nakatago sa mga bundok sa Hilaga, isang maliit na pangkat ng mga nakaligtas ang nagtago pagkatapos ng masaker. Ang ilan ay mga sundalo na tumakas sa huling sandali. Ang iba ay mga taga-bayan na nakatakas bago pa man isara ang mga pinto ng Edrei. Kabilang sa kanila si Malki, isang matandang mandirigma na naglingkod sa personal na guwardiya ni Og. Ikwento niya ang labanan nang may panginginig sa kanyang tinig. "Hindi ito isang karaniwang digmaan," bulong niya, habang ang iba ay nakikinig ng tahimik. "Hindi lumaban ang mga Israelita katulad ng ibang mga tao. Isang batang mandirigma na may sugat sa kanyang paa at mga damit na puno ng alikabok ay tumingin sa kanya nang may hindi pagkakaintindi. Paano nila natalo si Og? Siya ang pinakamalaki sa mga higante. Walang sino man sa kasaysayan ang nakatalo sa kanya." Si Malki ay nagngangalit ang mga ngipin. Nakita niya mismo ang eksena. Pinaligiran nila siya. Hindi sila humarap ng direkta, parang mga lobo silang umatake sa isang toro. Ngunit hindi lang iyon ang kanilang estratehiya. Ang kanyang boses ay naging mas mababa. Mahirap para sa isang mandirigma tanggapin na ang nakita natin ay gawa ng Diyos.
Mga hindi nakikitang nilalang ang lumaban kasama nila. Ang ating mga sundalo ay bumagsak parang mga dahon na tinatangay ng hangin. Ang lupa ay yumanig ng itaas ng kanilang mga lider, ang kanilang mga kamay patungo sa langit. Isa pang nakaligtas, ang pari ng templo ng Astarote ay sumabat na may malungkot na tinig. Ang mga Diyos ng Basan, iniwan na kami at hindi sumagot sa aming mga sakripisyo o panalangin. Nagkaroon ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang mga salita ng mga pari na laging nagbibigay ng tiwala sa mga tao, ngayon ay tila walang laman. Isang bata na nagtatago sa kuweba ay tumingin ng may takot sa kanyang ina at tinanong ng mahina kung ibig sabihin nito na ang Diyos ng Israel ay mas malakas. Walang sumagot. Sa ilalim ng kanilang mga puso, alam nila ang sagot. Sa pagkawasak ng kanilang mga lungsod at pagkawala ng kanilang kaharian, ang mga nakaligtas na ilang tao ay nagsimulang magtungo sa mga kalapit na teritoryo. Marami ang tumakas patungong Hilaga sa lupa ng mga Arameo na umaasang makahanap ng kanlungan sa mga dating kaalyado. Ang iba ay nagpunta sa Kanaan, sinusubukang magsanib sa mga lungsod-estado na hindi pa nasira. Ang ilan ay humingi ng asilum sa Gibeon, ang iba sa Jericho, nagdadala ng nakakatakot na mga kwento tungkol sa hukbo ng Israel. Ang mga lider ng mga lungsod na ito, nang marinig ang kanilang mga kwento, ay nagpakita ng pag-aalala. Sinabi mo ba na nanalo sila? Tanong ng isang gobernador ng Cananeo sa isang basanita. Tumango siya. Hindi lang nila siya tinalo, pinatay nila siya. Ang gobernador ay nainis sa balita. Napakakabigla, ngunit si Og ay isang higante at siya ay bumagsak, sabi ng basanita na may takot at pag-asa. Dahil ito ang nais ng Diyos. Ang mga salita ay nagtagal sa hangin. Hindi kailanman natakot ang mga Kananeo sa Israel, ngunit nagbago ang lahat. Kumalat ang mga usap-usapan tungkol sa pagbagsak ng Basan sa buong lupain ng Kanaan mula sa Jericho, Hebron, Jerusalem at Gibeon. Ang mga hari at pinuno ay nagsimulang mag-alala. Narinig na nila ang tungkol sa Israel, kung paanong inilabas sila ng kanilang Diyos mula sa Ehipto. Ngunit palagi nilang iniisip na ang kanilang lakas ay isang alamat, isang labis na kwento. Ngayon, ito ay isang hindi mapagkakailang katotohanan na hindi lang tinalo ng Israel ang mga Amoreo, kundi tinanggal pa ang mga ito. Nagtatag sila ng isang kaharian na may mga pader na hindi matitinag at may huling higante. At ang pinakamalala sa lahat, malapit na sila. Dumating ang mga balita sa lahat ng lungsod na may mga detalyeng nakakatakot. Sinasabi nila na binuksan ng kanilang Diyos ang pulang dagat. Sinasabi nila na winasak nila ang lahat ng mga lungsod na kanilang tinamaan. Ang takot ay nahulog sa kanilang mga kamay at nagsimula ng kumain sa mga puso ng mga Kananeo. Alam nilang hindi titigil ang Israel sa Basan. Ang Jordan ang tanging naghihiwalay sa kanila. At ang tanong na itinatanong ng lahat ay, ano ang mangyayari kapag tumawid sila? Samantala, sa kampo ng mga Israelita, patuloy na sumulong ang bayan sa pananakop ng Basan. Isa na itong bahagi ng kanilang kasaysayan, ngunit alam nila na marami pang dapat gawin. Si Josue at si Caleb, habang naglalakad sa mga matabang bukirin, ay alam na takot ang mga Kananeo. Inilagay na ng Diyos ang takot sa kanilang mga puso, sabi ni Caleb. Sumang-ayon si Josue. Hindi pa nagsisimula ang digmaan, ngunit mayroon ng kalamangan ang Israel. Ang pagbagsak ng Basan ay hindi lamang isang tagumpay sa digmaan, kundi isang pagpapahayag ng kapangyarihan. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at ngayon ang lahat ng bansa ay nanginginig sa kanya. Malapit ng buksan ng Jordan sa kanila at ang Kanaan ay magiging kanila. Nagsimula nang lumubog ang araw sa mga burol ng Basan na binubuo ang kalangitan ng gintong kulay. Ang pulang hangin ay malumanay na humihip sa mga lupang nakuha na may kasamang alingaungaw ng isang tagumpay na maririnig sa buong henerasyon.
Ngunit bagamat ang labanan ay para sa tunay na layunin ng Israel, hindi pa natupad ang lahat. Ang Jordan ang naghihiwalay sa kanila mula sa ipinangakong lupa at mga bagong ebidensya ang naghihintay sa kabila. Sa pagitan ng mga sundalo at mga lider na nag-organisa ng kampo, tinawag ni Moises si Josue sa kanyang tolda. Alam niyang malapit nang magtapos ang kanyang oras sa lupa at kailangan niyang ihanda ang lalaking magdadala sa Israel sa kanilang huling destinasyon. Pumasok si Josue sa tolda na may paggalang, yumuko ang ulo kay Moises. Tiningnan siya ng matandang lider ng may mga mata na puno ng karunungan at karanasan, pinangunahan ng Israel sa loob ng mga dekada. Nakipaglaban sa mga paraon, nasaksihan ng mga milagro at nakipag-usap ng harapan sa Diyos. Ngunit malapit nang maipasa sa kanya ang liderato. Kinuha ni Moises ang kamay ng kanyang tapat na kapitan at gamit ang matatag ngunit mahabaging tinig sinabi, Josue, anak ni Nun, nasaksihan mo ang makapangyarihang kamay ng Diyos. Nakita mo ang paghati ng pulang dagat. Kumain ka ng manna sa disyerto at nakipaglaban laban sa mga kaaway ng Panginoon. Sumang-ayon si Josue, ngunit sa kanyang puso ay alam na kung ano ang darating. Alam niyang hindi tatawid si Moises sa Jordan at nagpatuloy ang matandang leader. Sa lalong madaling panahon, ikaw ang mangunguna sa bayan. Huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay makikisalamuha sa iyo tulad ng nakikisalamuha siya sa akin. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang paalala, isang pamana. Tulad ng winasak ng Diyos ang Ehipto at tinalo si Og, gayon din niya wawasakin ang mga hari ng Canaan. Mabibigo ang kanilang mga pader, tatakas ang kanilang mga hukbo at ang kanilang mga lupa ay ibibigay sa ating mga kamay. Huminga ng malalim si Josue. Alam niyang ang responsibilidad na ipinagkaloob ni Moises sa kanya ay hindi madali. Sinasabi ko sa inyo ito, ang tagumpay ay naghihintay sa atin. Ang ginawa ng Diyos para sa atin hanggang ngayon, patuloy niyang gagawin sa Kanaan. Wika ni Moises. Josue, magpakalakas at magpakatatag. Huwag matakot ni mawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon, ang iyong Diyos ay makikisalamuha sa iyo. Sa iyo, saan man ikaw magpunta, ang mga mata ni Josue ay lumiwanag at ang kanyang pananampalataya ay lumakas pa. Alam niyang hindi lang siya sumusunod kay Moises, kundi sumusunod siya sa Diyos na tapat mula pa nung panahon ni Abraham. Nang gabing iyon, umakyat si Moises sa isang malungkot na burol at itinanghal ang kanyang mukha sa langit. Natutulog ang kampo ng Israel, ngunit alam niyang kailangan niyang hanapin ang mukha ng Diyos isang beses pa. Panginoon ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, bulong niya, tinupad mo na ang iyong mga pangako, ibinigay mo sa amin ang Basan, winasak mo ang mga higante, ngunit ang Kanaan ay nasa harap pa namin. Sa katahimikan ng gabi, ang tinig ng Diyos ay umalingaw-ngaw sa kanyang espiritu, malinaw at puno ng autoridad. Ako ang Panginoon, katulad ng inyong pagsira sa mga Amoreo at mga Refait, sisirain ko ang mga Kananeo. Hindi sila mananatili sa aking kapangyarihan. Ang aking bayan ay magmamana ng lupa ayon sa ipinangako ko sa kanila. Isinara ni Moises ang kanyang mga mata at hinayaan na ang mga salita ng Diyos ay itatak sa kanyang puso. Pinapalakas ng Diyos ang kanyang pangako na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa laki ng hukbo ng Israel, kundi sa Diyos na naglalakad kasama nila. Nang bumaba si Moises mula sa bundok, alam niyang lahat ng bagay ay ayos na. Handa na ang Israel at ang pangako ng Diyos ay mas buhay kaysa dati. Kinabukasan, tinipon ni Moises ang mga matanda at mga pinuno ng tribo. Malapit na ang oras, wika niya, ngunit bago umalis, kailangan niyang ipaalala sa kanila ang isang mahalagang katotohanan. Tumayo siya sa gitna ng bayan at gamit ang matatag na tinig, sinabi, tingnan ninyo kung paanong bumagsak ang mga kaharian sa harap ng Panginoon. Ang Ehipto ay malaki, ngunit ito'y ipinaubaya. Ang matinding apoy ay nadurog. Sumang-ayon ang mga matanda.
Nakita nila ang kamay ng Diyos na lumampas sa lahat ng lakas. Matutunan ninyo ito, ang mga bansa ay parang alikabok sa harap ng Diyos. Ang mga tao ay nagtataas ng kanilang sarili, ngunit bumabagsak sila kapag siya ay magpapasya. Nakinig ang bayan ng tahimik. Isa itong paalala na ang tagumpay ay hindi para sa Israel, kundi para sa Diyos. Huwag matakot sa mga Kananeo, sapagkat ang kanilang kapalaran ay natapos na. Kung susundin ninyo ang Panginoon, siya ay makikipaglaban para sa inyo. Ang kanyang tinig ay naging mas kalmado, ngunit hindi nawala ang lakas. Ang lupaing ito ay hindi inyo dahil sa karapatan. Ito'y isang biyaya na dapat pangalagaan ito ng may pagsunod at pagpapakumbaba. Ang mga salitang ito ay tumatak sa mga puso ng mga Israelita. Naunawaan nila na hindi magiging kanila ang Kanaan sa pamamagitan ng espada, kundi sa kalooban ng Diyos. Habang ang kampo ay nagpapatuloy sa pagupo, naglakad si Josue sa kapatagan, tinitingnan ang lawak ng lupaing kanilang nakuha. Mamaya tatawid sila sa Yordan. Mamaya haharapin nila ang Jericho at Ai, ang makapangyarihang mga hari ng Kanaan. Hindi pa natatapos ang mga labanan, ngunit mayroong pagbabago. Hindi na nila natatakot ang pagbagsak ni Og, ang pagkatalo ng Basan. Ang pangako ng Diyos ay nagpatibay na ang lahat ay patungo sa isang destinasyon. Dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa puntong ito at dadalhin niya sila hanggang sa dulo. Tumigil si Josue, isinara ang kanyang mga mata at pinayagan ng hangin na humaplos sa kanyang mukha. Sinabi ni Moises na siya ang mangunguna sa pananakop. Hindi ito magiging madali, ngunit kung ang Diyos ay kasama nila, sino ang makakapigil sa kanila? Ang lupang ipinangako ay nasa kanilang harapan. Isang bagay na lang, ang oras na lamang. Ang hangin ay humihip sa mga lupain ng Basan, dumadaan sa mga matandang kuta na dati ay naging kanlungan ng isang kaharian na kinatatakutan. Ang huling higante ay nagsasalaysay ng isang kwento ng isang napakalaking nilalang, isang hari na nagtiwala sa kanyang kalakasan, ngunit tinalo siya ng kalooban ng Diyos ng Israel. Ngunit hindi ito nawawala sa alaala. Ang kwento niya ay naging patotoo hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng bansa na makaririnig tungkol sa kanyang pagbagsak. Ang mga hari ng Kanaan, nang marinig nila ang pagkawasak ng Basan, ay alam nilang ang kanilang oras ay malapit na. Ang pangalan ni Og ay naging isang babala. Mga taon pagkatapos, kapag ang mga susunod na henerasyon ay magsasalita ng mga araw ng pananakop, ang pangalan ni Og ay babanggitin ng may takot at pangamba. Ikinuwento ng mga nakatatanda sa kanilang mga anak kung paano namuno ang higanting ito sa isang lupain ng mga hindi matitinag na kuta, kung paano ang kanyang anino ay sumasaklaw sa mga bukirin ng Basan at ang kanyang hukbo ay itinuturing na hindi matatalo. Ngunit hindi siya nahulog dahil sa lakas ng ibang hari o dahil sa katalinuhan ng ibang makapangyarihang mananakop, kundi dahil ipinasiya ng Diyos ang kanyang katapusan. Ang mga kwento ng kanyang pagbagsak ay tumawid sa mga hangganan ng Kanaan at maraming hari ang nagsimulang magtanong, kung hindi nakayanan ni Og, ano na lang ang mangyayari sa atin? Ang tanong na ito ay nagpapahirap sa mga pinuno ng Kanaan. Kung ang pinakamalakas sa kanila ay bumagsak, sino ang makakapigil sa Diyos ng Israel? Kaya ang alaala ni Og ay naging isang babala. Walang kuta na makakalaban sa paghuhukom ng Panginoon. Walang hari ang makakatalo sa kanyang kalooban at manatiling nakatayo. Ngunit ang kwento ni Og ay hindi lamang nagsilbing babala sa mga kaaway ng Diyos, kundi pati na rin sa Israel. Habang iniisip ni Moises ang nangyari, tinawag niya ang mga matanda at mga pinuno ng bayan upang maunawaan nila ang aral. Nang dumating tayo rito, marami ang natakot. Pinangunahan niya ang kanyang mga hukbo
Marami ang nagduda sa kanilang mga puso, ngunit ipinakita sa atin ng Panginoon na ang tagumpay ay hindi nasa lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sumang-ayon sila, naaalala ang takot na naramdaman nila nang makita ang laki ng higante. Ang laki ng mga pader ng Edrei, ang brutalidad ng hukbo ng Basan, ngunit pinangunahan sila ng Diyos sa tagumpay at ipinakita sa kanila na hindi mahalaga kung gaano kahirap ang gawain kung ipinangako ito ng Diyos. Nagpatuloy si Moises, "Huwag ninyo kalimutan ito, hindi tayo ang nanalo. Ang Diyos ang nanalo, hindi ang ating mga armas, ang kanyang salita." Dapat matutunan ng bayan ng Israel ang aral na ito bago sila tumawid sa Jordan, sapagkat ang Kanaan ay puno rin ng mga pader at mga hukbo. Kung magtitiwala sila sa kanilang sariling lakas, mabibigo sila. Naiintindihan ni Moises na ang mga alaala ay humuhupa sa paglipas ng panahon. Ang mga bagay na isang beses ay ikinakatakot at ikinagagalak ng isang henerasyon ay madaling malilimutan ng susunod. Kaya't kinuha niya ang kanyang panulat at isinulat ang kwento ni Og sa aklat ng batas. Bawat detalye, bawat sandali ay naitala upang matutunan ng mga susunod na henerasyon kung ano ang ginawa ng Diyos. Ang kwento ng pagbagsak ni Og ay hindi lamang kwento ng digmaan, kundi isang patotoo ng kapangyarihan ng Diyos, ng kanyang katapatan at katarungan. Mga siglo pagkatapos, kapag binasa ng mga anak ng Israel ang Torah, matutunan nila ang kwento ng Basan at matutunan nilang walang kalaban na masyadong malakas para sa Diyos. Ang pangalan ni Og ay hindi malilimutan, ngunit hindi bilang isang gloryosong hari, kundi bilang isang paalala na ang pagmamalaki ng tao ay hindi kayang talunin ang kalooban ng lumikha. Matapos makuha ang Basan at mahati ang mga lupa, naghanda ang Israel para sa kanilang susunod na hamon. Mula sa mga burol ng Basan, makikita ang ilog Jordan sa malayo. Sa kabila ng kanyang mga tubig, nakalatag ang lupa ng Kanaan, ang lupang ipinangako kay Abraham, Isaac at Jacob. Ito ang huling hangganan. Tumingin si Josue sa abot tanaw at alam niyang ang pagtawid sa ilog na iyon ay nangangahulugang papasok sila sa pinakamalaking labanan ng kanilang buhay. Ngunit wala silang takot dahil ipinakita na ng Diyos na tutuparin niya ang kanyang pangako. Nagsimula ang bayan sa pag-aayos ng kanilang mga tolda. Ang mga mandirigma ay tumayo at pinatalas ang kanilang mga espada. Malapit nang magsimula ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Ang Basan ay simula pa lamang. Naghihintay ang Kanaan at sa pagkakataong ito, hindi natitingin pabalik ang Israel. Tapusin ang dakilang kwento ng pagkatalo ni Og, ang hari ng Basan. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga hadlang. Kapag ang Diyos ay kasama natin, tiyak ang tagumpay. Ang Israel ay patuloy na nagpunta ng may pananampalataya. Tinatamasa ang lupa na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga magulang. At tulad ng nakita nilang bumagsak ang mga Amoreo sa tubig, makikita rin nila ang mga hari ng Kanaan na babagsak. Nagsalita ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi nagkakamali. Kung ang kwentong ito ay nakaapekto sa iyo at nakatulong upang mas maintindihan ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong komento at i-share ang video na ito sa mas maraming tao upang magpatuloy tayo sa pagtuklas ng mga dakilang kwento sa Biblia. Kita-kits sa susunod na video. Pagpalain ka ng Diyos